Alright, so Genesis chapter 50. Nandiyan na po ba kayo? Today we're going to talk about the life of Joseph. Last 2 Sundays ago, we discussed or we had the privilege to know the life of Levi. This time, yung latter part ng buhay ni Joseph. No? So let's open there in Genesis. Are you there? Genesis 50. And we are going to start reading verse 22 down to 26. Tayo pong lahat ay magbasa ng banal na salita ng Panginoon. Kindly share your Bibles to our visitors. All together now, read. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house. And Joseph lived 110 years. And Joseph saw Ephraim, children of the 3rd generation, the children also of Machir, the son of Manasseh, and who were brought up upon Joseph's knees. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. Last verse. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong kabutihan. We thank you so much for this great privilege that you've been using me in front of these godly people. And I pray na magmistulang sibad sa aming mga pusong inyong salita. That's like a two-edged sword that will be able to comprehend and understand your words and your principles today. That even though the life of Joseph had been passed for previous years ago, pero nakita namin, Panginoon, na pwede pa rin namin itong matutunan when it comes to our present situation as a believer and as your children. May you help us, Lord, magligtas po kayo sa hapong ito at naway patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. And we are asking for full protection habang kami, Panginoon, ay nag-aaral niyong salita. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. At meron pa tayong isa pang hindi na-recognize. Meron pong bata din na bisita rin na nasa taas. Na-recognize ba si Alia? Hindi. So, hindi natin na-share kay Brother Hams. Pero meron pa po sa taas si Alia. Siya po ay apo din ni tatay, ni daddy, tsaka ni mami. And siya po ay pinsan na, Brother Ian. Pinsan mo si Alia? Pamangkin ni Brother Ian. So, dalawa na yung kids natin sa taas. Si Kelsey at si Alia. Ayan. So, at ang prayer natin, makasama sila sa ating pong anniversary para sa mga kids. They're going rendering offering song. Alright, so, if we're going to notice yung ating pong binasa, ito na po yung last part ng Genesis chapter 50. And those beginning from verse 22 to 26, yan naman po yung pag-uusap, or yun po yung time na kung saan Joseph is telling things that are so important to his family. So in short, dying moments na to ng kanyang buhay. Alam nyo, kapag ang isang tao mamamatay, as much as possible, we want to be there. Kung tatay natin yan, lolo natin yan, nanay natin yan, mga kapatid natin yan,
we just want to hear the last words coming from their mouth. Kasi gusto nating maintindihan ano yung mga importanteng dapat nilang sabihin. Just like in the past, during the old time, Bible time, ginagawa na rin po ito. And I do believe na importante din po sa ating maintindihan how important these words coming from the mouth of a dying person. Makikita natin yan. So it talks about inheritance. It talks about family. It talks about the things that God had been given to Joseph and his brothers and his families and the generations during that time. At alam natin kung paano kung kumilos ng ating Panginoon. Nung time na kung saan si Joseph ay isinilang pa lang hanggang siya ay makarating doon sa Egypt, sa palasyo, at hanggang siya ay mag-serve doon sa palace or Potiphar's palace. Kaya gusto nating maintindihan, mga kapatid, this morning, that we are going to see the legacy of Joseph. And since very noticeable yung mga phrases na God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. Siguro nabasa niyo na rito for how many times. So ano ba yung significance ng bones na yun? So the message for today is gonna be morbid. So parang creepy. Kasi we're going to talk about the bones. And the title of the message this afternoon is Joseph's Bones or the Bones of Joseph. So kita nyo ito'y 3,000 years ago na nangyari. Pero hanggang ngayon pwede pa natin pag-usapan. At hanggang ngayon, we can learn something from it. At akalain nyo na even the bones of Joseph speaks a lot. And even in the present situation, we can actually adhere and apply into our life. Kaya alam niyo po, kapag ang isang tao nagpapagamit sa ating Panginoon and she's becoming faithful unto the Lord, wala pong sayang sa kanyang buhay. Dahil sa buhay ni Joseph, kahit yung kanyang buto, ay merong ipapahiwatig sa atin. Now, my question today is this. Anong parte ng katawan or mukha mo na kung saan pag namatay tayo maaalala? Siguro ako nunal. Kasi sabi ng nanay ko, madaldal ka anak kasi yung nunal mo tumubo dito sa likod mo. Pero sa akin, parang sa akin naman, ako yung taong a man of few words. Brother Pedro, nakaka-relate na siguro. Same tayo. Ano sabi mo? Shame tayo. Same tayo nunal. So kayo, inisip niyo ba yun? Ano yung mapagkakakilanlan at masasabi ng mga tao, nung time na nabubuhay pa siya, grabe, yung pabango niyan, malupit. Diba? O yung part ng kanyang buhay, buhok ba ito? Ilong ba ito? Si Joseph, buto. Imagine niyo yan. Pag-usapan natin yan. So the legacy, the inheritance, or even values that will pass through, that has been passed through generation. Maintindihan natin yan. Ano yung pwede nating ipasa sa ating mga pamilya sa hinaharap? So, for now, in our situation, we might not discussing about generations upon generations. Kasi yung ating generation ngayon, halimbawa sa buhay ni Brother Pedro, from his mom and dad, second generation pa lang siya. Maintindihan natin, hindi pa ganun kalayo. Pero dito sa kanila mga kapatid, generations upon generations. Joseph was grandfathers of fathers and fathers. Ibig sabihin, hindi lang yung apo niya nagkaanak, kundi yung apo ng apo niya nagkaanak. At dito binabalikan niya kung paano pinapakita yung kanyang kinalaman sa tinatawag na buto para dun sa passing generation ng kanilang buhay at representing the whole nation of Israel. Remember that Jacob was one of those 12 tribes na pinangawan ng ating Panginoon na magpapropagate ng lahi ng mga Hudyo. So kasama siya doon. So we're not talking about only the family inheritance, Brother Mike. Pinag-uusapan natin dito yung lineage ng bansang Israel. And if we're talking about the lineage and genealogies of Israel sa 12 tribes na yan, isa sa tribe na yan, galing ang ating Panginoong Kristo. And that tribe was the tribe of Judah. Kaya nga Lion of Judah, si Jesus Christ. So gusto nating maintindihan, may kinalaman ito sa prophecy. Ano yung pwede nating ipamana, mga kapatid, sa ating mga minamahal na pamilya, anak, apo, at sa mga darating pa? Siguro kay Nanay Beron, Mami Lourdes, sila yung mga apo dito. The legacy, the inheritance. To some, they are giving or pass it on the businesses. Tama?
restaurant. Alam niyo po yung aristocrat? Pangatlong generation na yan. Okay? Alam niyo yung Colette doon sa Laguna? Pangalawa, pangatlong generation na rin. So mostly sa mga authentic na mga kainan sa Pilipinas, galing yan sa kanilang mga nanay at tatay at lolo. Okay? Because we understand that we can actually give or pass on the inheritance to our families through businesses. Tama? Meron ba tayong papasang business pag namatay tayo? No? Pag-isipan nyo na. Ano ba? To some money. O anak, ako, meron akong nilagay sa bangko ha. Sana huwag niyong pag-awayan yan. At merong pinost yung isang kapatiran natin. Talagang nalungkot ako. Ay, message ko siya eh, ikaw ba ito? Hindi po, pastor. Yung kapatid ko. Nakakalungkot lang na dahil kahit kapamilya, no? Pamilya, kamag-anak, pag pera nag-aaway-away. Totoo yun. No? Kaya minsan, ang hirap ipasa ng pera, no? Brother Lim, bahala na kayo. Ano mo, 12 yung anak mo. Bahala na kayo sa 1,000. Paano pagkakasya? Diba? So, ang hirap. Kasi pa pwedeng pag-awayan sa stagkanin. You know? Kaya pag-ingatan natin, mga kapatid, ha? Wala namang masama siguro para minsan magkaroon ng mitya sa buhay. Kung yun ang goal mo, mag-ipon na mag-ipon para maipamapaasa ka sa pamilya mo, medyo pagpari mo din maigit. Baka pagsinsanhin ng away or whatsoever. Or maybe investment. Or to some, education. Ha? O anak ha? Ito na lang, di ba? Lagi natin napapakinggan. No? Every time our moms and our lola are saying to us, you have to value your studies, your education. Please finish your elementary, high school, tertiary, college. Kung kaya mo pong mag-MA, mag-DA. DA ba yun? MA, doctoral, MD. Di ba? Sorry. Gawin mo yan. Because you can pass on those inheritance to your children. Pero, tanong, naipapasa ba talagang education? Sige nga, naipapasa ba? Hindi. Siguro naipapasa lang natin yung encouragement. Diba? And yung drive. O anak ha, lolo mo ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Wala kang lugi dyan. Amen? But the education per se, the knowledge per se, the experience, we cannot pass that. Okay? Only inspiration. Pwede. At dahil sa education, which is important in our family, in our children, some other people would actually pass the fund to their education. Kaya meron silang trust fund. Meron namang educational plan para sa mga susunod na generation. Because we understand that this is important. And to some, utang ang pinamamana. Anak, bahala ka na. Sana hindi nyo pag-awayan tayo. Nag-aaway na kami ngayon pa lang. Okay? Para sa inyo tayo, magnahimik na lang po kayo at maging panatag lang, Nay, ang inyong kalooban bago man lang kayo mamayapa. Pero yung utang na yan, bahala na kaming mag-solve. Ayoko na ipataas yung kamay nyo, baka magtaas kayo ng kamay. Sino dito yung pinamanahan kayo ng utang? Di ba? Ang hirap. And then, sama ng loob, problema. Pwede rin niyang maipamana. At sa mga lublib na lugar ng Sikihor, siguro sa lugar niyo, pinapamana ang anting-anting. Hindi ka taga Sikihor. So, example lang yun. Taga-ano kayo, taga-Bacolod kayo. The city of smile. So, pwede mong ipasa yung virtud. Anting-anting. O anak, kita mo ha, mamamatay ako, 90 years old. So, alam mo yung sikreto, virtud, papasa ko to isa yun. Tapos, syempre, karaniwan sa mga virtud, galing yan sa loob. Arangan yan holst eh. Tapos, yan. Napapanood lang naman natin, pero hindi na siguro. And then, para ka maging immortal. Meron akong isang napanood na clip, documentary, si Nash Daily, no? Ewan ko, as I prepared this one, nakita ko na merong isang tao na napapabagal niya yung pagtanda. Slow aging. Ewan ko, napanood nyo na yun. Pero totoo, ang dami ng mga nagva-viral na clips, no, na napapabagal talaga yung tao na yon. Sobrang bata pa niyang tingnan, pero ang tanda na niya. And then pinakita doon ang yung sikreto. And then yung last part ng clip, sinabi niya, I think I am not going to die. Hinabahan ako, pinatay ko. Nakakatakot. No?
wala pong makakapagpigil ng pagdating ng kamatayan. Because the Bible says in Hebrew, it is appointed unto man, once to die, judgment. Appointment po ang kamatayan. At siguro hindi niya pa nakita yun sa Bible. Alright? So tingnan natin maigi mga kapatid. In the life of Joseph, we will see this afternoon the difference he made. Ano ba yung kanyang ipinasa? The legacy that he left unto his children's children's children. Kasi third generation ang sinabi ng Bible during this time. So, if we're going to look at Joseph sa iba't ibang mga character or yung kanyang ginampanan na role sa kanyang buhay, ever since that he started his life, when we look at Joseph as a son, when we look at Joseph as a brother, when we look at Joseph as an administrator, when he was the one appointed next to Pharaoh to rule the whole Egypt, he was certainly and exceptionally a man of God. Amen? Kaya gusto nating maintindihan yun. Never nawala ang pangalan ng Panginoon kalakip sa pangalan ni Joseph. At minsan hindi niya itinaas ang kanyang sarili. He always mentioned upon the goodness, the faithfulness, the protection, the provision of God in his life. Kaya although pinag-uusapan natin si Joseph, what we are talking about in this midst, someone is bigger than Joseph. The one who created Joseph. At dahil si Joseph, the same thing, parang tao lang kagaya natin, tao lang din siya. He was actually a sinner, but we can see and we can apply those principles that he actually established personally in his life up to the next generation of his life. Because of Joseph. Try to think about that. Many lives were saved during the famine. Marami ang nasave, including his own family and the entire Israel. Kasi yung family niya, 12 tribes yun eh. And the entire Israel. Imagine yung nasave during sa kanyang ginawa during the time. Kaya naman, kahit yung bones niya ay may sinasabi sa kanyang legacy, his own family, and not only that, the future of the people of Israel was actually guaranteed. And we thank the Lord for the life of Joseph. Na nagkaroon siya ng humility, nagkaroon siya ng obedience and faithfulness to the Lord. And because of that, we actually guaranteed the salvation coming from the Lord. Kasi kung hindi niya ito ginawa, hindi siya nagpasakop sa ating Panginoon, kahit sa katakot-takot na temptations, power, female, no? Yung temptation ng power, ng richness, yung temptation ng babae, lahat ito dumaan sa kanya. But he never. At ang sabi niya pa nga, how can I do these great and wicked things in front of the Lord? Sinabi niya yan. At ipinakita natin dito, mga kapatid, na yung future ng Israel was guaranteed. And we were guaranteed as well. And because of the one that he did during that time, we had our Savior in the name of the Lord Jesus Christ. And if the family of Jacob had died out, you just imagine nyo, namatay yung 12 tribes dahil napabayaan sila ni Jacob or ni Joseph. Yung lineage ni Jacob, nawala lahat yun. Tayo po sa ating kasalukuyan, madideprive tayo ng salita ng ating Panginoon. And we cannot even identify who is Jesus Christ in our present situation. Kasi galing siya sa lineage na yun. Meaning, this afternoon, we owe a lot to the Lord through the life of Joseph. So what were the significance of the bones of Joseph? Ano ba yung kahalagahan ng mga buto na ito? To the people of Israel and to us as a New Testament local church and to our family today. Whether these are literal bones, pag-uusapan natin yung literal bones, or metaphorical in its usage. Metaphorical. And by the grace of God, we can get eternal principles as we remain faithful in the years to come. So piniprepare natin yung ating anniversary, additional year na naman na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Number 1, for this afternoon, makikita natin yan sa verse 22. Alright? And 23. Ano sabi niyan? And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house. And Joseph lived 110 years. Alright? And verse 23. Ano sabi doon? And Joseph saw Ephraim's children of the third generation. Ephraim po yung isa niyang anak. Tama? Dalawa lang yung anak ni Joseph. And the children also of Machir, the son of Manasseh. So, apo niya na si Machir. Kasi si Manasseh, anak ni Joseph. Pangalawa niyang anak, na lalaki.
were brought up upon Joseph's knees. So pinag-usapan dito yung lineage, yung families. Okay? Yung mga generation. Kaya makikita natin, the bones, number 1, represent family. Kaya importante ang pamilya as we serve the Lord through the years and more years to come. Napakahalaga niya na dapat kasama natin ang pamilya natin. Kasi at to the point na si Joseph ay mamamatay hanggang yung kanyang kapu-apuhan for the 3rd generation nandun para saksihan at para mapakinggan yung ibibili ni Joseph sa kanila. Just imagine the importance of the family. This is the first unit, alright, that the Lord has established. Daddy Arnel, mas nauna pa ang pamilya sa gobyerno. Kaya dapat mahalaga ito. And my prayer and our prayer today, na dapat maghangad man lang tayo, no? Gawin natin yung best natin, na yung family natin, ay makasama natin na naglilingkod at kumikilala sa ating Panginoon. Because sad to say, family are broken right now. Family are decaying right now. Alam natin yung kinahantungan ng bawat pamilya ngayon. So makita natin dyan as a family, God or Joseph wants to show to these generations to come, yung kanyang mga kapu-apuhan na nakikinig, the provision of God in his life. Okay? Parang gusto niya sabihin, mga apo ko, ito yung provision ng Panginoon sa atin. Saan natin nakita yan? Verse 22, and Joseph dwelt in Egypt and his father's house. So, ibig sabihin, pinakita niya dito, doon sa bahay ng kanyang mga anak, ay ng kanyang tatay na si Jacob, at doon sa iba pang mga tribes, na kung saan, kung paano pinrovide ng Panginoon yung kanyang buhay. Kaya ang gusto ni Joseph, pakinggan niyo yung sasabihin ko about God's provision. Balikan po natin yung ilang mga taon sa buhay ni Joseph. Masyadong malawak ang istorya niya. Pero makikita natin sa biyaya ng Panginoon, if we're going to squeeze this, maintindihan natin. So Joseph, nung siya po ay ibinenta as a slave, palabas dun sa Canaan, kung saan sila nakatira, sa Israel yan, siya po ay 17 years old. Teenager. Batang-bata. Kaya nga siya nagustuhan na maging slave eh. Ano? Maaaring maganda yung pangatawan niya, gwapo ito. Kaya nga siya nagustuhan ng Potiphar's wife. Siya po ay 17 years old. He was taken out to Egypt. Yan ay chapter 37 verse 2. So yung story ni Joseph, chapter 37 yan ng Genesis hanggang matapos, Kuya Randy, sa mga bago natin. So makikita natin if you're going to read that 17. And he lived there 93 years. Ilang taon siya namatay? 110. So, yung 93, pag inad mo sa 17, 110 yan. Ilang taon siya sa Egypt? 93 years. Imagine niyo yun? At yung 50 plus nun, okay, 50 plus ha, yung years niya sa Egypt, kasama niya na yung kanyang pamilya, brother Nib. Nung kinupkup niya na. Nung nakuha niya ng favor ni Pharaoh, fast track. Pero yung remaining na 41, mahigit 40 plus, kasi ima-minus mo yung 110 sa 41, sa 50 plus, 41 na lang yun. Ito makikita natin dyan, or sa 90 pala, ima-minus mo yung 51, magiging 41 plus. Ito yung time na nasa Egypt na siya ati-ati, pero malayo siya sa kanyang pamilya. 41 plus ha. Nakasama niya uli ang kanyang pamilya, 50 plus na, nasa Egypt na sila noon. Sinave niya na sa famine. Pero nung 40 plus, Sister Rika, alam niyo ginagawa ko to para masanay ko yung may nabasa kasi ako. In order for you to sharpen your memory, memorize names. Okay? So kapag hindi ko na maalala yung pangalan mo, makakalimutin na talaga ako. Ibig sabihin nun. So ibig sabihin nun, 40 plus years, hindi niya kasama yung kanyang pamilya. You just imagine nun, wala ang kanyang pamilya. At during that time, they did not understand what was the issue. At siya ay, alam naman natin na siya ay tinapon, mayroong grudges between their brothers. Si Jacob, pinagsinungalingan yung kanyang tatay sa kanyang totoong kalagayan. Could you just imagine yung loneliness ni Joseph? Na mahiwalay siya sa kanyang pamilya? Pero napansin niya, during the time na malayo ang kanyang pamilya, at even nakilupkop niya na ito, 93 years in total, God's provision is the same. And during that time, it was the provision in the midst of famine. Okay? Basahin natin yan. Genesis chapter 48. Genesis chapter 48.
15 to 16. Ilan lang to, mga kapatid? Medyo mahirap magkaroon ng pag-aaral ng mga story, no? Genesis chapter 48. Nandiyan na po kayo? Basahin natin yung 15 to 16. Anong sabi dyan? Ready now? Hintayin niyo lang ako pwede. Yan. 15 to 16. Ready now, go. And he blessed Joseph and said, God, before whom my fathers in Abraham and Isaac did walk, the fathers... Sorry, mali ako. Punta tayo doon sa Genesis pala, 47 verse 11 to 12. Mamaya na yan, nag-advance ako. 11 to 12. Ano sabi niya? Ready, go. And Joseph placed his father and his brethren and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramesses, as Pharaoh had commanded. And Joseph nourished his father and his brethren and all his father's household with bread according to their families. Ito yung time na kung saan, after 40 plus years, kinuha na niya ang kanyang pamilya and he gained the favor of Pharaoh. To ask Pharaoh, pwede bang dito na lang sila malapit tumira? Because Canaan was destroyed during that time because of the famine. And in his favor, ano may favor at provision ng Panginoon, di ba? Si Pharaoh is an unbeliever. They have a different God. Pero nakita niya sa buhay ni Joseph on how the Lord works in his life. With his integrity, with his wisdom, ability to read the dreams of his dreams and his people. Kaya niya pinagkatiwalaan si Joseph next to him as a ruler. Kaya kahit yung pamilya, no big deal kay Pharaoh. Na patirahin na rin kasi grabe yung blessing ni Joseph sa kanyang palasyo. At anong sabi? The best of the land. Anong pangalan ng land na yon? Ramesses. Para doon sila magstay. Imagine niyo dyan. It was 50 plus year in his beloved family near him in Ramesses. Nai-enjoy niya na ngayon yan. He saw the provision in the midst of great famine. During this time, if you're going to read down, the bread during that time was much more valuable than land. At ang sabi ni Pharaoh dito sa ating binasa, provided ni Pharaoh yung kanilang pagkain. Imagine niyo yun. During this time, bread is more valuable than land. Dumating po sa history ng mundo na mas yung mga spices, mas mahalaga siya or mas importante siya kaysa sa mga jewelries. Pero dumating sa point sa Bible na ultimong bread, mahal pa sa mga lupain. It's because of so much famine. Imagine niyo yun. Kaya kung nabuhay ka, Brother Mark, during that time, grabe siguro yung lupain mo. Di ba? Imagine yung situation right during that time. That great provision coming from the Lord. Na wala na silang makain. Na ibinibenta na nilang yung kanilang mga lupain just to get bread. But in the family of Joseph, it was freely given to the household. Anong makikita mo dyan? God's provision. At meron pang isang aral. Huwag ka masyadong magsayang ng tinapay. Pansin mo, yung mga tinapay natin minsan, nagtatamba ka na. Isipin mo yung panahon ng Bible. Ang katumbas niyan, lupa. Kaya pakaingatan natin. So mga kapatid, yan po yung provision ng ating Panginoon. When bread was much more valuable than land. Why? Bakit natin nakita yung provision na yan? Because the Lord was with Joseph and it was mentioned 3 times in chapter 39 of Genesis. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. At ito po isinapuso ni Joseph dahil alam niya na ang grasya at ang biyaya at patnubay ng Panginoon nasa kanya. And even in the midst of the temptation, he flew away. He ran away to this sexual desire of Potiphar's wife. Dahil alam niya, kanyang buhay, how can I do these wicked things in front of my God? It is because God was with Joseph. And even Jacob testified the provision and the goodness of God in his life, in their family. Genesis 48, verse 15 to 16. Ito na yung binasa natin kanina. Okay? Genesis 48, verse 15 to 16. Basahin natin yan. And he blessed Joseph and said, God, before whom my fathers, Abraham and Isaac, did walk, and God, which fed me all my life long unto this day. Amen? That's God's provision. Verse 16.
The angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into multitude in the midst of the earth. Well, actually, meron pang representation or yung pagpapakita ng ating Panginoon during this time. You know this angel? This is the Lord Jesus Christ. Kasi nung sabi niya, the angel which redeemed. Kaya kung meron kayong tao na magsasabi at maririnig na si Jesus Christ nag-exist lamang New Testament time, hindi po totoo yun. It's not biblical. Because Jesus Christ is present during the creation up to the end. And this is one of proof that He was there as the Redeemer. Okay? So yun po natin maintindihan that the Lord Jesus Christ was there already. They were in the time na kung saan yung pamilya at yung 12 tribes na yan ay nangangailangan ng provision ng ating Panginoon. What can we learn to this point? If our family will faithfully and willfully dwell in His presence, God's presence, and in His will, God will provide. Isang patotoo na hindi mo pwedeng itanggi. It was proven in the past. Just seek the Lord first, and He will provide your needs daily. You know? Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo magtatrabaho, that the Lord will provide. We know how hardworking these people were during that time. Kung paano sila magtrabaho. Kaya binless ng Panginoon ang kanilang buhay because nanatili sila sa kalooban ng ating Panginoon. So isang prinsipyo na hanggang ngayon ay may a-apply natin sa ating pamilya. So let your children, let your grandchildren, let your people, relatives, neighbors, friends, draw upon the Lord. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Because we need God in our life. So mga kapatid, you just imagine the desire and prayer of Daddy Arnel sa kanila pong family. Alam niya yan. At pinagpipray niya. Inisip ko pag nagba-Bible study kami, bakit nung simulang mga Bible study, ang lungkot yata ni Daddy. Di ba dapat masaya? Yung pala ang prayer niya, unti-unti yung mga anak niya, makasama na rin. Mabaptize na rin. Makasama sa Bible study. And God is good and God is great. Yung time na pinagpipray namin, later on, in-adjust lang namin ng konti, nakasama na rin sila. Ang kasiyahan ng mga tatay at nanay, makita ang mga anak na sumusunod sa Panginoon. At hindi pinapagamit ang kanilang buhay sa kawalan at kawalang hiyaan. So walang nais ng masama ang Panginoon sa atin. He wants the best for us. And not only God's provision, we can see here in verse 23, and Joseph saw Ephraim's children of the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were brought up upon Joseph. Not only that, in the family, Joseph saw the provision and also Joseph saw God's protection. Imaginein mo yun? Hanggang third generation, yung apo niya, nagkaanak pa ulit, kaapu-apuhan, nakita niya pa. Hindi ba magandang protection ng Panginoon yun? Sa isang tatay, nanay, hanggang sino lang ba yung nakikita natin, mami? Di ba apo lang? Bihira na makita mo yung kaapu-apuhan mo. Bihira mangyari yun. Pero during that time, it shows God's protection in their family. So during those years, He saw to it that the Jewish people were cared for and protected by God. Kasi alam niyo kung bakit protektahan ng Panginoon? Kasi meron pong special purpose ang Panginoon sa kanila. At bawat tribes, merong specific job and responsibility that the Lord has entrusted to them. Levites will be the one to lead the worship. No? Bawat isa yan. Kaya nakita natin yung protection, yung preservation ng Panginoon sa kanilang buhay. He became a grandfather and a great-grandfather. And even Joseph adopted Manasseh's grandchildren. Nakuha niya pang kupkupin, alagaan, kagaya ni Jacob, nung inadapt niya si Joseph, yung mga anak ni Joseph. Singinaya niya rin yung kanyang tatay. Now, why is it important for us, our family, to draw near to God? Because there is protection. Anong sabi sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9? Please open your Bibles there. Panglima to sa sinulat ni Moses. No? Pang-fifth na pentateuch niya, yung Deuteronomy chapter 6. Next po dito ay Joshua na. Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. Why is it important
that we need to draw nigh closer to the Lord. Basahin natin yung chapter 6, verses 1 to 9. Ano sabi dyan? Sabayan niyo pa ako, ready now read. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it. That thou mightest fear the Lord. Oh, by the way yung sinasabi dito ni Moses, kahit saan kayo magpunta. Meaning, mapalitan man ng henerasyon, ang pamilya na yan, kahit saan kayo magpunta, ito yung lagi yung alalahanin. Verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that the days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee. Amen? Well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine mind. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And then, nagkaroon pa ng specific instruction. Verse 7, And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Ano yung pag-uusapan? Word of God. Salita ng Panginoon. Continue. And when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse 8, And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as a frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thine house, and on thy gates. Binanggit ko na sa inyo before, present time situation ng Israel, they've been practicing this kind of tradition. Na meron silang nilalagay sa doorpost nila, saying that this is a family that serves the Lord. That this family fears the Lord. Pinapractice pa rin nila yan. Kasi ang gustong maintindihan ng mga Jewish people na naging totoo ang Panginoon sa kanilang buhay up to the next generation. Very specific unto the children. Teach them. As they walk and as they lies down, let's talk to them about the Word of God. Kung ang salita ng Panginoon lamang ay tinuturo sa paaralan, ay sana maiiwasan ang pumapasok sa kulungan. Kailan tinuturo ang Bible? Pag nakakulong na. Napasin nyo? Ba't hintayin pang makulong bagong maging religyoso? Hindi ba pwedeng habang nasa school pa lang, lumalaki pa lang yung bata, they were grounded in the Word of God? Anong problema? Kasi let's respect other religion. Islam has their own Bible. So if we're going to insist the Bible to each and everyone, we don't have fair treatment. What? Hindi ko maintindihan yon, mga kapatid. I don't know. I'm not a politician, pero hindi natin maintindihan. Pero one thing is for sure and clear. Open ang Bible sa kulungan. Kasi bakit? Desperate na? At mamamatay na tong taong to? Sa death row? Kaya dapat ilapit natin sa Diyos. Walang kabuluhan ang buhay na malayo sa Panginoon. Dapat habang bata pa lang, maturuan na natin sila. Because that was given to the Jews. At dun sa mga sinuro ng ating Panginoon during the Old Testament, pass it on. Hanggang sa New Testament time, hindi nawawala ang bisa at kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Sa ating mga tatay at nanay, hindi natin sasabihin overacting kapag in-expose natin ang mga bata sa salita ng Panginoon. Because it was mentioned before time. Ganun talaga dapat. Di ba? Anong pakiramdam ng mga bagong mga Kristiyano ngayon? Once their children are involved in the ministry, ay hindi, mga bata pa naman yan sila, wag na muna. Hindi biblical yan. Hindi biblical yan. Ano? Ay, ang OA naman, yung anak ko, parang hindi normal. Yung anak ko nagba-Bible, tapos yung anak ng kapitbahay ko, nagsasayaw sila doon. Nag-enjoy sila sa BTS. BTS. Nag-enjoy sila sa mga bago ngayon, na mga trend ng kabataan. Yung mga damit nila, ba't mahaba? Yung damit ng sa labas, anti-ikli. Para namang pinipigilan ko yung kalayaan ng anak ko. What? Para naman akong killjoy ng mga magulang. Di ba dapat nag-enjoy sila sa uso ngayon? Yung uso minsan ang siyang nagpapababa ng moralidad ng bawat tao. Particularly kabataan. Usong relasyon, usong damit, usong bisyo.
Let's go back to the old time. Let's go back to the landmark that the God has set upon us. And this is the Word of God. Okay? Huwag mong isipin OA na yung anak mo nagsiserve sa ministry. Matuwa ka pa nga. Na kung ano yung ginagawa ng kabataan ngayon, pero yung anak mo nagsisoul winning. Kumakanta. Matuwa ka. At mabless ka. Imbis na mag-post siya ng mga kabaklaan sa TikTok. That's the truth. Sinabi na sa Deuteronomy, sinabi na sa Genesis, sinabi na ni Joseph sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, what can we learn with this point number 1? God's protection and provision is for His children and for the generation to come because He had a special work for us to do. Pastor, Hudyo sila. Meron silang may special work din sa atin. Because we were saved to serve. Niligtas tayo ng Panginoon for a purpose. Hindi tayo Hudyo. Pero tayo naligtas sa biyaya ng ating Panginoon. At kung ano yung pangako ng Panginoon sa mga Hudyo, pangako na rin sa atin yan. It's because of the Lord Jesus Christ. Tama? So kung ano naman yung nais ng Panginoon sa atin, magamit ang iyong boses, magbahagi ng salita ng Panginoon, umawit sa choir, gawin yung mga bagay na nagawain ng Panginoon, mag-invite ng mga tao to share to the gospel to other people. These are the special work that God wants us to do. Nakakahiya na naligtas tayo, wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Na ilang beses na ang simbahang ito, alam mo sa simbahang ito, na number 1 priority is to bring people to Christ. Pero wala tayong ginagawa. Si Joseph, sinabi na yan. At kahit magkailang anniversary pa tayo, we will never divert on that principle, on that number 1 goal of this church, to bring people to Christ. At all costs. At all costs. So that's number 1 learning, mga kapatid. Family is important unto the Lord. Yung ginagawa mo ngayon sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo. Di ba nga? Pag ikaw, tinutulungan natin yung mga kamag-anak natin, wala namang masama, no? Let's help them kasi blessing tayo sa kanila. Kagaya ni Joseph. Ano yung sinasabi natin? Oh, ikaw tinulungan ka ng nanay mo, ng kapatid mo, ng pinsan mo. Gantihan mo naman din ang pagtulong. No? Pero minsan, di nangyayari yun. Tama? Nung tinutulungan, yung nangihingi ng tulong, yung mukha parang sa tuta. No? Tapos nung natulungan na, ganda na yung trabaho, papaliyon na. Di na namamansin. Tinulungan din naman siya. So ba't natin ginagawa yun? It's because of family. Word of God, the same principle. Tinuruan ka, Sheila, ituro mo rin sa iba yan. Sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga anak. Ipasa mo rin yan. Huwag tayong maging ingrato. Ano sa English nun? Ungrateful. Walang utang na loob. Tama? Tinulungan ka, tapos hindi ka man lang marunong tumulong pabalik. Hindi prinsipyo ng Panginoon yan. Prinsipyo ng kaawayan. No? Kaya in this church, I always preach and teach you that. Protect and love your family. And be grateful to them. No? Isipin mo kung saan ka galing. Hindi kung dahil sa pamilya mo at family member mo, relatives mo, kung hindi ka tinulungan, nasaan ka ngayon? Wala tayong karapatang magmalaki sa harap ng Panginoon. That's our family. Okay? Ewan ko, na-timing lang din sa isang kapatid na nag-post kanina, pero I felt him. Sa Tagalog, ramdam ko siya. Ramdam ko siya. Kung ba niya nasabi? Sabi niya doon, nasisira ng pera ang pamilya. Dito mo talaga malalaman kung sino yung totoo mong pamilya. Na kahit hindi mo kadugo, tama? Tutulungan ka. Kahit sa simpleng panalangin. Amen? Kala natin kasi tulong, puro pera eh. Hindi Mas may magagawa dyan. Mas marami pang magagawa. Kasi alam naman ng Diyos, wala tayong pera eh.
Tama? So, di magagawa natin? Presensya mo, message, panalangin, malaking bagay na yun para makatulong ka. Amen? Hindi lang tayo magkakadugo, mga kapatid. Tandaan mo, buto ang pinag-uusapan natin. Magkakabuto din tayo. No? Yung dinuguan last week, ang sarap. Isipin mo yun. Namiss mo yun, Kristal. Ngayon, araw ka ng Quiapo. Diba? Sorry if I hurt you. Pinipili ko lang naman yung niloloko kong gano'n. Kilala ko sa Kristo. So mga kapatid, hindi lang tayo magkakadugo. Magkakabuto tayo. Amen? Buto yung ating pinag-usapan. And bones represent family. Tandaan niyo yan, mga kapatid. And then number 2, verses 24 to 25. Ano sabi doon? And Joseph said unto his brethren, I died, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land. Okay? Bring out of this land of Egypt, unto the land. Palabas. Papunta doon sa promised land, or doon sa tinatawag na nais ng Panginoon sa Canaan. And then verse 25. Ano sabi sa verse 25? And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from thence. Ano yung nakita natin dito? Not only bones represent our family, but also bones represent our faith. Ang faith ang pinag-uusapan dito ni Joseph. Meron siyang letter A, trustful faith. Anong sabi doon? And bring you out of this land unto the land which He sware to Abraham. So pinaalala niya uli, pinangako to ng Panginoon sa kalululuhan ko pa. Tama? Abraham, sino yung anak? Nag-iisa? Isaac. Sino yung mga anak? Dalawa lang. Jacob and Esau. And then yung Jacob, doon na galing yung lineage. 12 tribes na yun. No? Kaya di ba, sabi ni Abraham, tatanong siya, Lord, how can this be? From my seed will be the generation, will be the Jewish, the nation of Israel. How can this be? Isa lang yung anak ko. Hindi niya alam, dadami yun sa panahon na ni Jacob. Minsan tayo ganun no? Lord, ba't hindi niyo pa ito binibigay? No? Ang tagal naman ito. Hindi mo alam, mangyayari yan sa panahon ng Panginoon. At hindi mo tayo. Nagmamadali kasi tayo. Years ang pinag-uusapan dito. How long can you wait? Tama? Wala pa akong asawa eh. Bilisan mo na lang yung pagpaypay. Darating din yan. Alam niyo yung kwento ng bilisan ng paypay? No? 20s. Di ba? Kasi, kung mga 20s, pa-demure yan eh. Nakakita na kayo ng mga singles mga na 20s, pa-demure. Yan. Ganun silang mag-ano. Babae to, hindi lalaki. Kasi kung lalaki naka-cross legs pa, ibang ano yun, pang gender. Na babae. Pagdating sa 30s, medyo bumibilis na yun. Di ba? 40s, talagang ganyan na yan. Ha? Kung mananatili ka sa kalooban ng Panginoon, kahit hindi ka mag-asawa, magiging masaya ka. You are going to be filled with the Lord. Fulfilled, filled with the Lord. Hindi po asawa ang nakakapagpasaya sa tao. Relasyon. No? Kung minsan, yun pa yung dead end ng ating buhay. Pag di tayo nag-ingat. You know? So it was a trustful faith. God will surely visit you. This phrase, it was actually mentioned or sentenced 2 times. Ang ibig sabihin po nung God will surely visit you, He will not depart from you. He is with you. He is going to be with you. So makita natin yung trustful faith dyan ni Joseph. God's promises to Abraham, Genesis 15 pa lang, were passed along to Isaac and Jacob. And Jacob shared them with Joseph bilang bunso. Alam naman natin na maraming naging asawa si Jacob. Yung kanyang mga half-brothers talaga. May mga half-brothers pa siya eh. Pero naipasa yan mga kapatid hanggang kay Joseph, which was the youngest among them. Ano yung natutunan natin? Matututunan. What can we learn? Ang pananampalataya
na ipinapasa ng ating mga ninuno at mga tatay, mga nanay, Brother Pedro, nanay mo, Sister Marie, nanay mo, yung mga pananampalataya na pinapasa sa atin ay hindi mababaw yan. Malalim yan sa kanila. Pinaghirapan nila yan, sakripisyo nila yan para sa atin. So kung nakita mo yung magulang mo, ako wala akong may pagmamalaking ganyan. Buti kayo meron. Sila Lando, sila Kesha, nakita yan nila sa buhay nila, Nanay Biron. Hindi yan mababaw na pananampalataya. Kaya sana, I pray to the Lord na huwag tayong mag-inasta sa panahon natin ngayon na napakababaw ng ating pananampalataya. Diba? Maipit lang yung kuko, dumami lang yung labahin, meron lang bagong attraction para pasyalan, hindi na magsisimba. Samantalang yung nanay mo, nakita mo kung paano niya yan sa buhay niya. Pero mo, nakita mo na, hindi mo pagayahin. Ayoko po kasi nung naghihirap eh. What? Ayoko po kasi nung nagsasakripisyo eh. Gusto ko po yung comfort. Yung mga ninuno natin in the past, ikinamatay nila ito. At ikaw ay blessed na magkaroon ka ng nanay na tatay na ipinasa ito sa'yo. It is not a shallow emotion na okay ka sa faith mo kapag walang problema. Okay? Na lagi kang okay kapag walang problema. Ngayon, pag may problema ka na, yung faith mo, binubulsa mo na. Hindi mo na nagagamit. Ang trustful faith na pinag-uusapan dito is a childlike faith. Na wala kang ibang inisip kundi yung Father in Heaven o yung tatay mo, siya yung sasalo sa'yo every time na madadapa ka. Siya yung sasalo sa'yo every time na tatalon ka sa mga bagay na hindi mo pa alam. If you put your risk in the Lord, that is faith. Ito yung childlike faith, like a seed of mustard that grows every day. Maliit lang ang mustard seed. Pero kung yung pananampalataya na yan, ibinigay mo sa Panginoon, the Lord will honor that and every day it will grow to you. In you. True faith is grounded on the infallible Word of God. And because God said it, we believe it and we obey it. Problema ngayon sa mga newly generation Christian, hindi na nagbabasa ng Bible, nanonood na lang sa TikTok tungkol sa preaching. Pwede naman pong hindi magsimba pala. Ito na lang kami online. Imaginein mo yun. Yung nanay mo, faithful sa church. Nung kabataan niya hanggang mag-asawa, hanggang pinanganak ka, kinakaladkad ka sa church. Nung panahon mo ngayon, dahil nauso na yung preaching online, ayaw mo nang magsimba. Kasi online ka na lang. Ang sakit sa nanay mo noon kung ganun ka. Buti na lang hindi ka ganun. And I'm just warning you na baka maging ganun tayo. Mga kapatid, look at them. Kung paano nila pinaglaban yung kanilang pananampalataya. Look at Joseph. The true faith is grounded upon here. At hindi kung saan-saan mga pinapanood lang natin. And true faith will always lead us to obedience. Ang sabi ni James chapter 2 verse 14. Nandyan yan. Ano sabi dyan? Nandyan lang pala. Pero wala talaga dyan. James chapter 2 verse 14. Basahin natin. Buksan natin yung ating Bible. James chapter 2 verse 14. Diyan na kayo? Wala pa. John chapter 2 verse 14. Ready to read. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Kailangan ng aksyon sa ating pananampalataya. Hindi lang puro faith, pero wala namang obedience. How can you prove your faith if you're not obeying the Lord? How can you prove your faith if you don't want to sacrifice to the Lord? At sa lahat ng pagsunod, mga kapatid, may sakripisyo yan. Yung mga bata, pag sumusunod sa atin, nagsasakripisyo yan sila. Kapag ikaw sumusunod ka sa employer mo, nagsasakripisyo ka din. Eh ba't sa Panginoon, ayaw mong magsakripisyo? Nasusunod lang ninyo gusto mo. Kung gusto mo lang magsimba, gusto mo. Kung ayaw magsimba, ayaw mo magsimba. Ba't ganon? It's unfair. Pero ang ating Panginoon, napaka-fair. Mga kapatid, that is faith.
And then not only that, meron pang magandang prinsipyo. Not only the trustful faith, we can also see here in letter B, verse 25, and Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones. Ano ibig sabihin yan? It was a tested faith. Bakit tested? Because he actually allowed his family to carry his bones, literally. Ibig sabihin, meron siyang gustong ipakita dito na yung ultimong, yung kabutong, last part ng aking, kasi di ba, ang buto ang hindi naaagnas, di ba, Sister Karen? Kaya nga pinag-aaralan to. Imagine niyo kung ang buto naaagnas, walang trabaho ang mga, anong tawag doon? So, buto rin. Hindi nag-aaral ng mga fossils, archaeologists. So, buto rin, pwede rin tayo. Day Cho, paupuin mo to lagi sa unahan. Gusto kita, Day. Humor yan, humor. Tama rin naman. Kaya nga nagnanakaw yung mga pulso-pulturero kasi natitira sa mga buto, mga alahas. Di ba? Oh, kung naaagnas ang buto, walang archaeologist. Walang archaeology course. At gusto nating maintindihan yan. May kinalaman sa pananampalataya ito. Yung buto, na literal lang natin pinag-uusapan ha, pero yung kanyang metamorphical na paliwanag, it is because of the tested faith. Carry up my bones, meaning you have to continue your faith because it was tested. At alam niyo ba na mention din ito sa Hebrews 11:22? Ano sabi doon? By faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Inulit-ulit sa New Testament. Ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, swear to me that you are going to tell your descendants, okay, mga anak-anak niyo, mga apo-apo ko, that you are going to pass this word, that my bones, you're going to carry this into the future generation. And you have to keep that promise. Okay? At ano nyo ang nangyari? Mga kapatid, nangyari yun. Sa kapanahunan ni Moses, dala-dala ni Moses yung bones ni Joseph. Saan? Exodus chapter 13 verse 19. Anong sabi doon? Diyan ba yan? Alright? So Exodus, sige punta tayo sa Exodus. Exodus chapter 13 verse 19. Genesis, Exodus, chapter 13, verse 19. Anong sabi dito? Moses time na to ha. Tapos na ang Genesis. Moses na, nasa Exodus na tayo. 13 verse 19. Anong sabi niya dito? Ready now, read. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. Inulit niya uli yung sinabi ni Joseph. At hindi lang yun, mga kapatid. When the time na kung saan naipasa na ni Moses ang leadership ng Israelites, kay Joshua, si Joshua na yung nagbaon. Asan yan? Joshua chapter 24 verse 32. Punta tayo doon. Joshua chapter 24 verse 32. Napakaganda ng Bible. Amen? Talagang related lahat. 24 verse 32. Ready now? Read. And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried they in the Shechem, in a parcel of a ground which Jacob bought up the sons of Hamor and father of Shechem for 100 pieces of silver, and became the inheritance of the children of Joseph. Dito na rin yung namatay si Joshua. Nung verse 29, patay na si Joshua dan. Pero sa madaling salita, bago niya inilibing niya, namatay siya, siya mismo yung nagdala hanggang doon sa mailibing yung buto ni Joseph. Imagine niyo from Egypt, out to Egypt, and going back to Shechem. Bakit Shechem? Kasi ito po yung land na binili ni tatay niya para doon ilibing si Jacob at yung mga susunod pa. Pero si Joseph, nag-decide siya na doon din ako dapat ilibing. Yung buto ko pala. Ano? Kasi yung kanyang coffin sa Egypt eh. Eh, syempre, maagnas yun through time. Pero yung kanyang bones, kaya sa ating pinag-uralan, carry up my bones, ayaw niya na mananatili yun sa Egypt. Alam niyo kung bakit? Ito yan. Since Shechem became the capital of Ephraim and Manasseh, ito po yung capital sa kanyang dalawang anak, the tribes founded by Joseph's two sons. At ito yung ideal place para saan siya inilibing. Bakit po tested ang faith ni Joseph? Kasi nakita niya dito, na kailangan dalhin yung kanyang buto, literally explanation,
Kasi meron siyang identification. Hindi siya Egyptian. Kaya kailangan dalhin yun. Literally ang ating pinag-usapan, literal explanation, kailangan siyang dalhin sa Canaan o dun sa lugar na kung saan Israel. Kasi Hebrew siya, Israel, Jew siya. So kailangan tanggalin yun dun. Kaya makikita natin na tested ang kanyang pananampalataya. Ultimo, last part ng kanyang buhay or ng kanyang literal, physical body, ay nais niya pa rin na ma-identify ito sa ating Panginoon. Imagine niyo ha, buto na to. Kung minsan tayo, hindi. I am just wondering. Mga bagong Kristiyano ngayon, sa pananamit, hindi nga ma-identify na anak ng Diyos. Sa mga music ang pinapakinggan, hindi nga identified na anak ng Diyos. Samantalang ito, hanggang buto, identified na Hudyo at anak ng Panginoon. Did you get the point? Ganyan iningatan ang pananampalataya ng ating mga great forefathers sa Bible. Kaya please, ingatan natin ang pananampalataya na ito. Nakita nga natin ngayon yung resemblance, yung kahalagahan ng buto na yan. Na tayo sa pananamit lang, ayaw pa natin. Tama? At kung minsan yung mga magulang pa, na imbis na ipasoto sa anak, hindi, bata pa naman yan. Eh paano kasi ayaw niya rin magsuot ng ganun? Kaya yung anak din, ganun din yung pinapasuot. Ang init-init naman kasi. Yung ba yung issue ng modesty? Init? Hindi. Mga kapatid, think about that. Kung si Joseph na-identify ang kanyang pananampalataya sa Panginoon hanggang buto, ngayon, hanggang saan ka ma-identify sa iyong buhay? Dumating lang ang problema, hindi ka na Kristiyano. Nagyaya lang yung mga kasamahan mo na uminom at mag-party, hindi ka na Kristiyano. At alam mong mali ang relasyon na yan. Pinasok mo. Kasi para sa'yo, masaya ka. We can easily compromise our faith with this. But in the life of Joseph, up to his bones. So, makikita natin dyan. Ito po ay dinala. Makikita natin dyan. He had lived a part of his family. So, it is always remarkable yung kanyang pananampalataya. You just imagine, he had lived apart from his family for how many years? At isa pang remarkable sa kanyang pananampalataya, siya po ay napahiwalay sa kanyang believing families, 12 tribes, mga makadiyos tong mga ito, at napunta siya doon sa false religion, which is Egypt, center of idolatry. And in the Bible, when you read the word Egypt, it means sin. Dito pinapakita yung kasalanan. Pero nandun siya. Kasi doon siya gagamitin ng ating Panginoon. He was surrounded by false religion during that time. There was nobody in Egypt na makakapag-encourage sa pananampalataya ni Joseph. Meron bang ibang believer doon? Wala. Siya lang. Buti sa atin dito, may nakapag-encourage ng faith natin. May nagpa-follow up. May nagme-message. Buti na lang dati nasasaktan ako pag may hindi nagre-reply. Ngayon, parang na-overcome ko na, brother. Na-master ko na yung sensitivity. Okay lang. Kahit sin zone lang ako. Kasi sa Panginoon, tama naman yung ginagawa ko. Pero tuloy luha ko. Sakit eh. Di ba? Mga kapatid, ang daming ways para ma-encourage ka dito. Pero minsan yung ating laman gumagawa ng paraan para ayaw nating magpa-encourage. Tayo na mismo yung umiiwas. Pupuntahan ka ng kapatiran, i-message ka, ipag-pray ka. May mga kapatiran talagang gano'n. But in the life of Joseph, he was the only one there. Nobody can encourage his faith. Malayo siya sa kanyang pamilya. Nasa gitna ng false religion. What can we learn? Number one, if Joseph had resorted to the excuses people use today of rejecting God's promises, ano mangyayari sa kanya? He would have ended a pagan himself. Kung si Joseph, ginamit niya yung mga excuses sa ating kapanahunan, pagan na siya. No? Bakit ko ba yan? Bakit pa ako pupunta dyan? Ito yung nakasanayan .
ba't ba ako magsusuot ng ganyan? Bakit ko ba susundin ang Bible? Ba't ba ako magpipray? Pagan na siya. But we thank the Lord na He stood up on His faith. Kaya nga, tested talaga. Kasi kahit isa na lang siya, no one can encourage him. No? Kahit pwede na siyang madala. Because all of the people, they don't believe in the God of Israel. Ang dali niya lang lumuhod at sumumba sa sinasambahan ni Pharaoh. Kasi bakit? Aba, makapangyarihan ka na rin naman eh. Kung di dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganyan. All the riches in Egypt, all the knowledge in Egypt. Pinag-aral din siya malamang. Pero mga kapatid, he did not compromise his faith to his true God, and that our God of Israel. And not only that, ito yung unang prinsipyo ha. Kaya yung excuses natin ngayon, dapat hindi yan. Kasi sa panahon ni Joseph, he did not dare to have that one. Pangalawa, his believing brothers. Ito ha, believers to. Ano yung ginawa sa kanya? Treated him cruelty. Pangalawang prinsipyo, hindi lang yung kanyang pamilya. Personal ha, mga godly tong mga to. Kasama nga sa 12 tribes eh. Pero pinagmalumitan siya. At hindi lang yun, yung mga taong tinulungan niya sa palasyo. He even helped other people na makalaya sa kulungan. Good deeds talaga. Kasi nga, the Lord was with him eh. Kahit niloko siya. No? Sabi niyo, tulungan mo naman ako makalabas dito. Sabihin mo, inosente ako. Kinalimutan siya ng butler. Anong prinsipyo? These are the very people who encircles us in our life. But sometimes will fail us. Imagine niyo yun. Nawala ba sa faith si Joseph? Hindi. Kahit pinagkantaan siyang patayin ang kanyang mga anak, kahit may mga tao siyang tinulungan, he still stood up in his faith. Kasi alam niya, totoo ang ating Panginoon. Hindi niya sinabing, bukas, ikaw din, kagantihan kita. Diba? Walang kapatid, dahil sa ginawa niyo sa akin. Tinulungan kita noon. Tapos ngayon, hindi mo ako matulungan. Siya nagsabi na gano'n. Well, in fact, he stood up in his faith. Pwedeng sabihin ni Joseph during that time, kung ganyan lang din naman ang buhay na may pananampalataya, huwag na lang ako manampalataya. Tumulong ka na nga. Pamilya mo, minahal mo. Tapos ganun pa ang ginawa sa'yo. Mga tao, pinagbigyan mo ng kabutihan, ganun pa yung ginawa sa'yo. Wala nang faith. An eye for an eye na lang. A tooth for a tooth na lang. But it was tested. So dito natin makikita mga kapatid, na kahit yung mga inaasahan natin na hindi tayo sasaktan, pag sinaktan tayo, let's be prepared. Na huwag maapektuhan yung pananampalataya mo. Kasi napakadali lang. Pamilya tayo dito. Kapag meron na nagka-problema at nagkasakitan, madali mo nalang sabihin, hindi na ako magsisimba dyan. Kasi nandyan yung bruha kong tito. Bruha kong tita. No? Hindi na ako magsisimba. Mahanap na lang ako ng ibang simba. Mga kapatid, anong klaseng faith meron ka? Matuto tayo kay Joseph na kahit kapatid niya, hindi madali yung pagpapatawad. Dumating din sa puso ni Joseph siguro na magkakaroon siya, ito na yung time, makaganti ako sa inyo ha, ang ginawa niyo sa akin, hindi. The Lord will always remind Joseph about his dreams. Na yung mga kapatid niya, yuyuko sa kanya. He is going to lead. So isipin mo rin yun mga kapatid. Every time na may mga ganyang test sa iyong buhay sa pananampalataya, may pangako ang ating Panginoon. Pagkaitan ka man, ma-offend ka man, God is still the same to His promises. Hindi ka sumusunod sa Panginoon kasi laging maayos ang lahat. Sumusunod ka sa Panginoon kasi alam mo na totoo ang Diyos sa kanyang pangako. And you love Him with all your heart. Joseph's faith, though tested, it didn't falter. Hindi siya sumuko at nagpatuloy. Gusto niyang ma-fulfill yung dreams na binigay sa kanya ng ating Panginoon. And true to His words and promises, the Lord did not disappoint him. Let's end with this. Finally, first, the bones represent, ano yun? Secondly, the bones represent faith. Ano kaya yung pangatlo?
verse 26. So Joseph died being 110 years old, and they embalmed him. Bones represent the future. Okay? So ganun din to, mga kapatid. Although hindi pa nangyayari ito sa ating mga buhay, pero manatili lang tayo sa ating Panginoon. Our future is already guaranteed, Sister Freya. Kasi andyan ang Bible. Nangyari kay Joseph, up to the next generation, pwede rin mangyari sa atin kung hindi lang tayo mawawala sa ating pananampalataya. Mag-stay lang tayo sa ating Panginoon sa kalooban ng Bible. Alam niyo po, no, coincidentally, as I study this, yung pag-iimbang, mga kapatid, di ba it talks about preservation? Yun, di ba? Di ano ba yung pinipreserve? Di yung future. Pero, dapat ba siyang i-embalm? Ito yan ha, take note, na yung kustumahin ng mga Hudyo, hindi dapat ini-embalm ang mga dead. Napansin niyo si Jesus Christ, nung siya'y namatay, He was not even put into the coffin. Nilagay lang, binalot lang siya ng white linen, at nilagay siya ng mga spices, yung mga mababango. Yun ang Jewish culture. Pero si Joseph, in-embalm siya. Okay? Nakita natin dito na ang kusumahin ng Hudyo, they're not going to embalm the dead. I-wrap na lang nila yan at lalagyan ng mga spices, and then they are going to put it in a tomb or cave, not even grave. And yung Jewish culture, they reject cremation. Kaya nalala niyo yung COVID. May mga nagtatanong nun sa akin, Pastor, yung pag namatay ba ang Kristiyano, kailangan siyang i-cremate? No. Si Jesus Christ hindi kinremate. Okay? Kasi ano mo ang paniniwala natin? The dust shall return to dust. Kapag kinremate, hindi siya magiging dust. Ano siya? Ashes. Or ash. Amen? Yun yung biblical. Eh, Pastor, ano nangyari dun sa ano? It's beyond our control. The government decided. Yun, authority yun eh. Ano bang gagawin? Pipigilan mo yun? Ano? Hindi. Rolly. Nasa likod ni Mami Brad. Marlon! Pipigilan mo yun, Marlon? Hindi mo na nga makita yung mahal mo sa buhay, di ba? Si Tito may kamag-anak kayo na nakremate. Kahit ayaw niyong ipakremate, wala ka na magagawa. Kaya nga, let's pray to the Lord na hindi mangyari yun kasi it's not actually biblical. Pero ang nangyari, mga kapatid, kailangan i-embalm ni Joseph kasi imamamified siya. Coffin in Egypt eh. Kaya ganun ang nangyari. So, kailangan i-preserve. But it talks about the future. Alam niyo po, as we end, 51 years after nung namatay si Joseph. At the age of 110, namatay siya. Maaaring sa edad niya to, he could have outlived his older brothers. Baka mamaya, mas namatay pa sila ng una kasi ang haba ng in-stay ni Joseph. Kasi up to third generation, nakita niya pa. So nakita niya, mga kapatid, yung kabutihan ng ating Panginoon through that life. At nakita niya at sinasabi niya yung future. Yung situation nila, yung kanila pong buhay na nanggaling sila sa Egypt, pinapakita ni Joseph na ang future nila, balang araw, aalis tayo dito. At nangyari yun, di ba? Pero matagal na panahon pa. Nakita natin dito na yung kanya pong burial doon sa Egypt, temporary lang yun. Kasi ang future niya, doon mismo sa Israel. You just imagine that? Hindi kailanman naging hadlang ang kanyang kamatayan at even yung kanyang pagkakalibing sa kanyang pananampalataya. Connect-connecta pa rin ito. At kahit nung dumating na yung time na kung saan ang mga Israelites ay naging mga slaves. Sa panahon ni Moses, tama? Di ba ang sabi ng ending part ng Exodus, first chapter ng Genesis, ng Exodus, ending part ng Genesis, ang sabi doon sa first ng Exodus, ang sabi niya doon, these were the days that they did not know Joseph. Ito na yung generation, yung Pharaoh na pumalit doon sa boss ni Joseph, hindi na siya kilala. So anong nangyari? Ito yung situation na kung saan sila ay naging slave imbis na maging resident alien. Kasi si Joseph, resident alien siya. Hindi siya slave. Pero yung panahon na ng mga sumunod, naging slave na sila. Mga kapatid, imagine niyo yun. Di ba dapat silang ma-encourage
na nakita at alam naman nila na doon inilibing si Joseph. At nagpapakita yung kanyang libingan na kanilang future, na makakalaya pa rin sila doon. Nakita niyo po yung prinsipyo? Alam nila na si Joseph nilibing doon sa Egypt. Naging slave din sila. Pero dapat naging encouragement sa kanila yun. Na ang future ng mga Israelite, makakalaya din sila doon. What can we learn? The Bible is infallible. Yung coffin ni Joseph was a constant reminder to the Jewish people to put their future in God. Kasi habang nasa Egypt yun, nagpapakita na ang future, lalabas din sila dyan balang araw. So what can we learn? The Bible is infallible. Kahit anong mangyari, lilipas din ang ating buhay, pero ang Bible, mananatili yan. Heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. During the time na kung saan mag-iisip ka, saan ko ba ididepende ang aking buhay dito sa lupa, wala na ka nang dapat pag-isipan. Bible. Because this is infallible, no error, this is holy, that we can depend our future on it. That God is able, and by His grace, we can count on Him. Nagtatanong ka, what's the future of my family? Ano bang future ng marriage ko? Pwede ko bang malaman na hihiwalayan ako ng asawa ko in the near future? Huwag mo nang alamin yun. Magkakaanak pa ba ako? Anong mangyayari sa future ng mga anak ko? Makakatapos ba sila ng pag-aaral? How about my career? Anong future ng career ko? You know what? All of these questions in your mind, put it in the Word of God. And let the Lord decide in His will in your life. Because He is dependable. At alam natin na siya lamang ang makakatulong sa atin. During their wilderness wander, imagine ninyo yung mga Israelita kasama si Moses and then pinasa kay Joshua. Imagine ninyo lang yun, as we close. Magandang balikan Habang naglalakad sila, palabas ng Egypt at paikot-ikot. Diba? May mga story pa nangyari doon Pero sa ating pinag-uusapan, dala-dala nila yung buto ni Joseph. Naisip niyo ba yun? Di ba? Later na lang, si Joseph na yun, si Joshua na yung naglibing Pero dala-dala nila yun. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Joseph bones from place to place. Habang nananakop sila ng mga lugar, habang nagpapass by sila sa journey nila papuntang promised land, dala-dala nila yun. At isang pagpapakita that they will never to give up. And to urge them to trust God because they are carrying the bones of Joseph. Anong hawak mo ngayon? Buto ba ni Joseph? Hindi. Ito yung hawak natin ngayon. And as we journey along the way, yung mga susunod na generation, habang hawak mo to, kakayanin natin. Habang hawak mo to, the Lord will help us. Tandaan mo yan. Dahil si Joseph, buto lang. Hindi pa kumpleto ang Bible. Ngayon, kumpleto na to. Pakaingatan natin. Anong sabi nandiyo po yung kamatayan ni Joseph? Kahit nakalibing na yung kanyang buto, his witness was still going on. Hanggang ngayon, 21st century, pinag-uusapan pa rin natin ang buhay at kamatayan at even yung buto ni Joseph. As John Wesley said, God buries His workman, but His work goes on. And the Apostle John wrote, sabi niya sa 1 John, tingnan natin ito, napaganda. 1 John, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Imagine yun, wala ni si Joseph, buto na lang ang dala nila, but they abide forever. Hanggang kamatayan, hanggang langit. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. And God cannot lie. We can put our future unto Him. Kung ilalagay mo ang future mo sa bangko, sa trabaho mo, sa asawa mo, baka mamaya hindi matuloy yung inaasahan mo. Ano mangyayari sa'yo? Wala ka ng future? Hindi. Ang future, nasa Panginoon mo dapat. At masasabi ko lang sa'yo, kung si Joseph may kinalagyan, may paglalagyan din tayo sa piling ng Panginoon. Commit your life to God. Campbell Morgan said, see vision. Do the work that nearest, the work He appoints.
truly and well and faithfully and die knowing that you have started delicate influences, dynamic forces which will proceed through every succeeding generation until they gather up the harvest of glorious result about the throne of the eternal. The man of God. Ilagay ko yan dyan. Balik mo, Brad. The man of God has not finished his work in this world when they put him in a coffin. Kahit patay na si Joseph, hindi pa tapos ang trabaho niya. Ano yung trabaho niya? To inspire us, Brother Randy. To encourage us. Na kahit yung buto niya, mai-encourage tayo. Joseph is still a blessing to us. And so is God. So I hope and I pray that you learn something significant today. Amen? What are the significance of Joseph Bones in our Christian's life today? It talks about your family, my family. It talks about the faith in our future. Walang talo sa Diyos. Pagpatuloy lang tayo. So stand up please and let's pray. Panginoon,